Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na ihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Hali na kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ng isa. Sinunggaba naman ng iba ang mga alipin, minamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat na makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na natagpuan. Masama't mabubuti, ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, tapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at nangangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Madalas ang ating Panginoong Jesucristo ay gumagamit ng talinghaga sa kanyang pangangaral sa mga tao. Sa pagkataong ito, nahilintulad niya ang paghahari ng Diyos sa isang kasalan, na kung saan ang hari ay nag-imbita ng mga taong dumalo sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ngunit walang tumugon, kaya nagalit siya. Para sa akin, ang ibig ng Panginoon ay kung inanyahan ko tayo magsamba o di kaya ay maglingkod, sana'y tumugon tayo. Dahil sa pamamagitan ng ating paglilingkod at pagsunod sa mabuting balita at pagsasabuhay nito, tayo ay kinalulugdan ng Diyos. At sa pamamagitan nito, handa siyang tanggapin tayo sa kanyang kaharian sa langit. Nalangin tayo. Panginoong Hesus, nawa ang iyong paanyaya sa akin na maglingkod ay maging daan nawa upang makapag-anyaya ako ng aking kapwa na maglingkod sa iyo. Pagkalooban mo po ako ng pusong pagpakumbaba sa panahon ng pagsubok, lalong-lalo na sa aking pakipagkapwa. Tulungan mo po ako na magampanan ang mga tungkulin na iniatang mo sa akin at sa komunidad na aking kinabibilangan. Amen.